Sa bilis ng pangyayari sa NBA, isa ang Detroit Pistons sa pinakamainit na usapan ngayon. Todo ang pagdodomina nila sa liga, dala ang 13 sunod-sunod na panalo at 15-2 na record, dahilan para umupo sila sa number 1 spot sa Eastern Conference. Pero kahit gaano pa katibay ang kanilang nilalaro, hindi pa rin garantisado ang daan nila patungo sa isang NBA championship. Alam naman natin, marami ng team ang naghari sa regular season pero pagdating ng playoffs, biglang tumitiklop. Samantala, kaya naman agresibo ngayon ang Detroit sa pag-target kay Lauri Markkanen ng Utah Jazz, a star who's putting up 29 points per game and knocking down a deadly 39% from 3. At kung iisipin, perfect itong ipares sa franchise star na si Cade Cunningham, lalo na sa spacing at offensive versatility. Ang problema, gusto ng Jazz na makuha si Ausar Thompson, isang player na una nang idineklarang untouchable ng Detroit. At hindi lang yan, posible ring isama sa package sina Tobias Harris, Jaden Ivey at multiple first-round picks. Malaki ang hinihingi ng Utah kapalit ng isang all-star caliber scorer tulad ni Markkanen. Pero kung ito ang tanging paraan para talagang maitulak ang Pistons pabalik sa kampyonato, aba, bakit hindi susugal ang Detroit? Kayo mga idol, anong tingin nyo? Samantala, dahil muntik nang matalo ang Lakers kahapon kontra Utah Jazz, diretsahang nagsalita si head coach JJ Redick tungkol sa totoong problema ng koponan. Ang mababa nilang shooting, lalo na mula sa 3-point line. Bukod pa riyan, ramdam din ang epekto ng pagkawala ni DeAndre Ayton dahil sa injury na nagbawas ng finishing at spacing sa loob. At dito na pumasok ang matapang na pahayag ni Redick. Sabi ni JJ Redick, "Sinabi ko na ito sa mga players pagkatapos ng game. Isa talaga tayo sa pinakamasamang shooting teams sa NBA ngayon. Pero hindi ko iniisip na yan ang tunay nating identity. Kailangan nating pumukol, kailangan nating tumira ng may kumpiyansa at syempre, kailangan nating pumasok ang mga tira." I thought it was our defense won us the game, and I told the guys this after the game. We're literally one of the worst shooting teams in the NBA right now. I don't think that's who we are. We've got to make shots and we've got to shoot them with confidence. And to me, if we're guarding with that level of physicality and passing the ball to each other, look, we had 23 assists. We could have easily had 30 some if we made shots tonight. We got to shoot the ball better, but it's got to be a belief in each other and a belief in ourselves to knock down shots. At totoo nga, even with a 12-4 record, the Lakers' 3-point numbers are near the bottom of the league. 26th in attempts, ika-26 sa katumpakan, at patay na huli sa mga tira. Pero sa kabila nito, sila pa rin ang isa sa may pinakamagandang record sa buong NBA. Kaya ang tanong, paano sila nananalo kahit hindi pumapasok ang tira? Simple lang, ang togetherness ng team ang tunay na totoo. Totoo rin ang rim pressure, ang paint dominance, ang mid-range touch, ang free throws at ang spacing na nabubuo dahil kay Luka, LeBron at Austin Reeves kahit malamig ang shooting night. Ito ang kuponang marunong mag-adjust depende sa hinihingi ng laro. May gabing depensa ang puhunan, may gabing bilis at tempo, may gabing puro tapang at diskarte. Kahit sina Luka, Reeves at Marcus Smart ay mas mababa ang percentages kumpara sa kanilang career averages, nananatiling kalmado ang lahat. Sabi nga ni LeBron, malinis ang looks, maganda ang ball movement, babagsak din ang mga tira. At kapag nangyari yon, kapag gumana na ang mga Gunners ng Lakers, mag-iiba ang takbo ng opensa at magiging mas nakakatakot ang koponan. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi maganda ang shooting ng Lakers, pero panalo pa rin sila. At kung ganito sila kapag malamig, paano pa kaya kapag uminit? Kayo mga idol, anong masasabi nyo?